from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Sa radyo, dito ang takbuhan mo. Sa radyo, hindi ka na maaargabyado. Sa radyo, handang tumulong sa'yo. Sa radyo, wanted. Yung nagpakulong sa dalawang katulong, stupid, God, you the pa. That is murder, sir. As simple as that. Stop. Huwag kang ganun sa harap ko. Kasi pahin kita eh. Sige, sugod, laban. Labanan ng katiwalian. Sige, sugod, laban. Sige, kaibigan. Kampi ng mga inaapi. Totoong sungguman ng bayan. Kasama mo sa pagkikipaglaban. Tunay na hindi ka iiwanan. Natutupok sa Grand Bastard. Idolo ng mga Pilipino. Sa katabangan iyong maasahan. Hindi ka pababayaan. Aksyon agad, kilos agad. Kinatatakutan ng salot sa lipunan. Aksyon agad, kilos agad. Malapit, humagupit ang lago ni Rapi Tulfo. Wanted sa radyo, dito ang takbuhan mo. Wanted sa radyo, hindi ka na maaargabyado. Wanted sa radyo, handang tumulong sa'yo. Wanted sa radyo, wanted. Prove it to me, Colonel, na hindi ka takot dito sa iho di p***. Anong klase yan, sir? Garapalan yan. Labanan ng katiwalian. Sige, sugod, laban. Sige, kaibigan. O kabataan at mga kababaihan, inyong tingin sinin niya katuran. Inyong bigyan ipapalitan ng iti sa kanyang pinilupit di mapapawigan yan. Ang ating mga kaibigan, sapat din sa radyo, araw ay makukumpleto. Servisyo publiko, tapat sa tao. Tiwalay sa gobyerno, humanda na kayo. Yung mga tao mo na nagkulong, yung mga katulong, stupid, God, taratat, iho di p***. Kinatatakutan ng salot sa lipunan. Ikaw yung amo, hindi mo alam. Anong kaklaseng amo? Tatatong piskal na ito. Malapit, humagupit ang lago ni Rapi Tulfo. Sir, tayo Pinagpilitan niya yung pang-inquest, siguro binayaran kayo ng mga amo. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Ibig police, sabihin, state dalawa of ang the bobo at gago ron. Police and piskal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata eh, sir eh. Kumbaga sa garapalan eh. Sa radyo, Kernel, Yes, sir. tatanga-tanga yung mga tao mo. Wanted sa radyo. Isang magandang Lunes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. Aba, Setyembre na, September 1. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng palatuntunang Wanted sa Radyo ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man. Ang astig pagdating sa public service, ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at ang hari ng public service na si Idol Rafi Tulfo. Diyos marahin apon. Luzon, Visayas, Mindanao, mga gigo mo na mga Bisaya, maing hapon sa inyong tanang nagapamina ko rin sa Radyo 5 ug nagatawon sa Action TV Channel 41 ug daghang salamat labi na kanang mga OFW, mga bayani ng ating bayan. Ayusin ko lang muna ang buhok ko ninsa. Sige lang, Kaya naman oo. sa mga OFW natin, baka sabihin nangagkag ang buhok nimo. Sa Bisaya, ibig sabihin magulo ang buhok mo, ayusin mo, sabi nila. Anyway, mga OFW, mabuhay kayo sa amang sulok ng mundo. Bayani po kayo. God bless po. Okay, at huwag kakalimutan at Rafi Tulfo in Action. Lahat na yon. Okay. YouTube, Facebook at Instagram. Meron pala akong babati. Sige lang, go ahead. Okay. Nakita ko to kanina sa restaurant. Paki-greet daw. Grandmother of Dr. Mike Sarte. Happy 95th birthday. Uy, birthday. Sige, aba, ano yun natin, ang happy birthday. 95th birthday. Happy birthday! From Pasita Adea. Ayun. Happy birthday. Kay super grandma ito. 95th birthday. Oo nga, super grandma. Okay. Lola, Pasita Adea. Yun yung my birthday. Yes, oo. Happy birthday po. May you have many, many more birthdays to come. At si Ana Arungayan, happy birthday. Di ba, Odette Molina?
Happy birthday. Okay. Sige. At umpisa na po natin ngayon ang ating pinaka-aabangang sumbong at aksyon. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 0908-87-TULFO o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, dalawang bisita natin. Okay. Hindi na po kayo minor de edad, ha? Okay, sige. Alright. Andito po sila, si Maren Geraldez at Sean RP para makuha yung kanyang dalawang anak na nasa pangangalaga ng nanay, ng tatay ng bata. Hindi ko Okay. maintindihan. So, Lola. Si Lola. Kay Lola pala Lola. ng mga bata. Okay. Okay. Si Ma'am Marin ang mother. Opo. Ilang taon po yung bata? 7 tsaka 8 po. 7 at 8. Alright. At bakit po nandoon kay Lola? Kasi po nung naghiwalay po kami nung ex ko po, hindi po nila binigay. Hindi po kayo kasal ng ex Hindi po. niyo. Eh, Okay. Kakamatay lang po nung ex ko. At patay na. Opo. Right. Pero ay ibigay ni Lola. Opo. Ano raw pong dahilan ba't ayaw po ibigay? Ayaw lang po niya. Siya daw po mag-aalaga. Wala lang. Basta't ayoko lang, sabi niya. Pero matanong ko lang, bakit nandoon kay Lola in the first place from the very beginning? Kasi nung dati po nagli-live-in po talaga kami. Okay. Tapos nung naghiwalay po kami, hindi po nila binigay yung anak ko. Kesyo bayaran ko daw po. Bayaran? Pinababayaran yung bata? Opo. Bakit daw po? Dahil ginasusan daw po nila. Siyempre kung Lola ka, dapat yung sa pagmamahal lang ang, di ba? Ang pag-aalaga mo dun sa bata, hindi ka na dapat naniningil. Dahil mahal mo yung apo mo, diba? Walang bayad Kaya dapat yun. Kaya inaalagaan mo, Oo. hindi yung inaalagaan ko to kasi pagdating ng araw, sisingil ako. Kumbaga walang nakakapera ko. katumbas dapat yan. Oo. Walang katumbas Kumbaga na pera. pagpeperahan mo yung apo mo, hindi mo mahal yung apo mo, pera-pera lang pala. Parang ransom tuloy ang, Parang ransom. ang dating nun. Oo. Makukuha po natin itong baby nyo sa sa gusto ni Lola. Saan po yung bata ngayon? Sa Paliparan Dasmariñas, Cavite po. Sa Dasmariñas, Cavite. Opo. Okay. Sige. Nasaan na yung eto si Nel, Opo. yung Bilas. Bilas po. Bilas. Magandang hapon po, Nel Tupacio. Hello po. Yes po. Magandang hapon po. Ma'am, Magandang hapon po. andito po si Marin Geraldez. Opo. Gusto niya na po makuha yung baby niya. Sir, Opo. sandali lang po Kasi po, mawalang galang na po, sir. Sige po. Wala po kasi akong pakialam dyan Bali, ipag lang po kasi ako. Hindi ko po alam yung ano nila dyan O sige, pakisabi na lamang po kay Ma'am Luciana kasi nasa kanya huwata yung bata dahil hindi ho niya sinasagot yung aming mga tawag. Darating po kami dyan kasama po yung mga pulis at MSWD para bawiin na po yung bata. Yun lang po, pinapaalam po namin sa inyo kasi kayo po ay may komunikasyon kay Ma'am Luciana. Kayo na hong magsabi. Ano po? Sige po, okay po. Kasi- Pasasabihin ko na lang Kasi po. pag unang-una dumating. po, unang-una sa lahat, ito po ay nanay at yung pong tatay ng bata, yung mauna. Ano po? Okay po. Sa ganong sitwasyon, matik po, yung bata mapupunta sa next of kin. At ang next of kin dito ay yung mother. Hindi Okay po yung po. lola. Ano po? Opo, sige po, sir. Sasabihin ko na lang po sa kanila. Pero Pakisabi na sa lamang po, schedule na lang po namin yung pagpunta dyan. Ano po? Sige po. Salamat po ma'am ha. Magandang hapon po ma'am Nel. Okay po, salamat din po. Thank you po. PO2 Donna Castro Nuevo ng Women's and Children's Desk. Magandang hapon po. Yes po. Ma'am, sa tulong po ninyo at ng MSWD, pupunta ho tayo sa bahay na kung saan naroon po yung anak ni Ma'am Maren Geraldez para makuha po, mabawi. Ano po, ma'am? Sir, naku-contact niyo na po ang DSWD tungkol dito? Hindi, kukontakin po muna namin yung, yung MSWD. At Apo, syempre po apo. kayo ay police assistance lamang. Apo. Ano po? Yes Okay? po. Salamat po, PO2. Apa. Miss Rosalita Abuan, magandang hapon po, ma'am. Yes, sir. Ma'am, kayo po munang dapat kinokontak namin para ho dun sa pagbawi sa bata. Ano po? And then yung si PO2 Castro Nuevo sa Women's and Children's Desk, aalayan na lang po sa inyo. Po. Yes, sir. Po. Salamat po, ma'am ha.
Okay. Magandang hapon po. Okay na po yan, ma'am. Thank you po. Maraming salamat Okay. po. Sige po. Sige po. Sumbong at aksyon sa Wanted sa radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 0908-87-TULFO o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, isa mo ng good news ang isisingit ko. Sa atin pong bayaning shopper, #GrabHero, maraming salamat sa Grab driver na si Mr. Gavino Alhas o Aljas ba ito? Ang plate number ay ABH 5723 na walang pag-aalinlangan na dinala ang kanyang pasahero sa ospital dahil nakaramdam daw po ito ng pagkahilo at sama ng pakiramdam. Kaya isa kang Grab Hero. Thank you! At maraming salamat din po sa express driver na si Mr. Jason Valeroso. Ang plate number ay SN5607 dahil kahit umulat umaraw, patuloy pa rin daw po ito sa pagdi-deliver ng mga bagay ng kanyang pasahero. So congratulations sa ating mga bayaning super, #GrabHero. Alright. At ngayon naman punta tayo sa isa pang kaso, si Josephine Kayabyab. Andito para humingi ng tulong at makahingi na rin ng sustento sa kanyang mister. Kasal sila, Idola, isang pulis. Yung kanyang mister at meron silang anak na 10 years old. Hiwalay na daw sila, matagal na. May napansin pero ako, ba't may high chair doon? Napansin ko lang. pangbata ata. Hindi ko nga rin alam, kanina rin napansin ko yan. Para saan ba yan, Direk? Para saan ba yung high chair? Alright. Sige. Si Ma'am Josephine, magandang hapon Good po. afternoon po, sir. So, asawa niyo po si SPO2? Hindi ko nga po alam kung SPO2 na siya ngayon kasi... SPO2 na po, sarhento na po siya. sige po. Sige, kausapin niyo po si SPO2. SPO2, magandang hapon sa iyo. SPO2? Yes, sir. Sir, ito po. Kakausapin na po kayo ni Mrs. Ma'am. Yes, sir. Sige po. Hello, Julius. Okay. Kailan mo pa ipapagamot yung si Jacqueline? Ipapagamot ko. Matagal na yon, Julius. Alam mo, 10 years na yung bata nag-aaral, tapos ginaganyan mo. Hindi nga. Tapos may negosyo kayo ng kirida mo, samantala yung anak natin nagtitiis na kami yung original na pamilya. Ang problema kasi... Wag mo lang yan. Yun. Marami ka ng anak dyan. Kami nagtitiis, limos ang binibigay mo. Ako nagtitiis ako dito trabaho sa Maynila. Ang sakit na ang anak ko na iiwanan ko sa kapatid ko. Di ba sinabi ko na sa'yo noon pa? Noon, Ikaw pero hindi kasi mo ginagawa. Hindi ako, Julius, ang may kasalanan. Ikaw. 10 years kami nagtitiis ng anak ko. Ikaw ang umiiwas sa amin. Nagpapasign ka sa Region 1 para lang na makaiwas ka sa ng bata. Ngayon, si Jacqueline, inatan-taningan ng doktor, 20 years to live na siya para yung deformity sa paa niya. Hindi ka nawa, nag-iisang anak na siya natin. Samantala kasi may mga anak ka na dyan sa kirida mo. Makasingit. Nasaan po yung anak niyo ngayon, Ma'am Josephine? Ma'am, bali, sir, May sakit po siya, may karamdaman. bali, inborn niya yun, sir, noon nung naghiwalay ka. So, wala pong binibigay Nasayan na... Negros Occidental po. Meron po, sir, pero lang, sir, palang nung 2000... Magkano pong binibigyan ng support ngayon? Una-una, sir, nung 2000 from... Hindi, sa ngayon po, magkano po yung buwan? nag 5,000 siya, sir, po. Siyempre, pag anuin mo, sir, hindi talaga kasi yung dapat ang bata na sa orthopedic yan, sir. So, 5,000 na binibigyan niya kada buwan? Yes, sir. At hindi po sapat yun? Hindi po. Okay, SPO2, hindi raw po sapat yung 5,000 na binibigay nyo, lalo pat may karamdaman po yung inyong anak. At siyempre, Yes, sir. Yes, po sir. yun. So baka Opo. pwede rin yung dagdagan SPO2. Magkano bang sweldo mo? Matanong ko lamang. Magkano bang sweldo ng Sir, isang SPO2? bali... Yes, sir. Ang ano po ngayon, sir, sinasahod ko ngayon, sir, kasi may mga loan pa ako, sir. Bali, ang tigum ko ng sinasahod ko 15. Hindi, sir. Hindi, para lamang, sir, magkaroon kami ng idea. Kasi ayaw naman po namin pipilitin kayo na magbigay ng amount dito kay Ma'am Josephine na lalampas pa sa inyong sinasahod. At ayoko naman kayo po makapag-isip na gumawa ng masama para may pang-suporta lamang dito po sa hinihingi ni Ma'am Josephine. Ano po? Yes, sir. Magkano Yes, sir. ba Opo. ang sweldo ng isang SPO2? Kasi kay SPO2 ko pa lang po ngayon, sir, pero hindi pa po tumatatak yung sa... Magkano nga po ang SPO2? Bali, mga sir, yun, mga 33, mga ganyan, sir. 32. 30. Okay, tapos sir. meron ka pang negosyo on top of the 30,000. Sir? 30,000 pesos kada buwan ang sweldo mo bilang isang SPO2, tapos Yes, meron sir. ka pang negosyo, tama?
Wala po sir, negosyo. Bali, nagsasaka lang po sir. Nagsasaka. Okay, sige. Doon lang muna tayo Yes, sa sweldo, 30,000. Yes, Now, sir. 5,000 lamang binibigay mo sa anak mo. Yes sir. Hindi ka ba naawa, SPO2? Barya po ang binibigay nyo sa anak nyo? Hindi po sir, kasi ganito po yun sir. Bali, ang problema kasi sir, siya po yung, sir, pinapadalahan ko rin ng mga, hindi lang po yung kasi yun yung 5,000 sir, yun yung kinakautas doon sa DIDM. Doon sa payslip namin sa Krame, yun po yung hiningi niya noon. Tapos nung sir, sabi ko ng ganyan, kung may mga ikis ako, yun niya yung pinapadala ko naman pagka tumatawag siya, pagka may yung bata, yun ang pinapadala ko sir. Nagpapadala ko ng 2,000, 1,500, 3,000. Depende sir sa pagka meron akong ikis sir. Yun nga sir yan nga hindi tama sir Nag-abot-abot ka lang ng pera kung meron. Para bang aso na kapag merong natitirang buto-buto, yun hinahagis mo para sa anak mo. Hindi ka ba nahiyat na awa sa anak mo? Di ba? Sir, naawa rin na. Dapat sir, meron kang fixed na binibigay na inaasahan nila, di ba? Na suporta. Maliit po talaga yung 5,000 kung ibabase po natin sa sweldo mo na 30,000. Yes sir, yes sir. Di ba? Kung mahal mo po yung anak mo, lalo pa ito po may karamdaman ngayon, sana man lang sir, kalahati ng sweldo mo. Sir, kasi Total, ikaw naman sir, makakapag-survive ka naman Kahit pasabihin Yes, sir. na natin 10,000 na matitira sa'yo, lalaki ka, pulis ka. Di ba? Yes sir, opo. Makakapag-survive ka kahit na lang kakainin mo dyan. Opo sir. Kaya mong Makakapag-survive po, mag-survive. At saka pagdating sa pagamutan, alam ko mga pulis may libre namang ospital sa Kamkrame, Kampanopio. Yes, sir. Di ba? sir. Opo. Oh. Sir, siguro naman Yes, sir. yung kalahati sa sweldo mong 30,000 sa 15,000, hindi ka nalugi noon at hindi na rin lugi itong mag-ina mo. Yes sir, opo. Di ba sir? Yes sir. At wag mo nang dagdagan pa ng sakit sa ulo mo yung pagkuha ng isa pang babae. Meron na yan, sir. Tama po sir. Kasi kapag ginawa niyo po yan, sir, makakaisip ka ng gumawa ng hindi tama, which is mapapasok kasi illegal para may pangsuporta ka sa iyong luho at bisyo, di ho ba, sir? Tama po yun sir, tama po yun sir. Pero Okay. wala naman po tayong ganun sir. Okay, wala kang ganon. So, sir, Opo. 15,000 dapat siguro, ma'am. 15,000 okay na yon. Okay lang yan, sir. Oh, Kasi nagtatrabaho ko. Pero pag 15,000, sir, yung anak ko, malagaan ko na yun na yun. tabi ko. So, kailan niyo po umpisan magpadala ng 15,000, sir? Sir, kasi po ganito po yun. Gusto ko munang liwanawin po sir. Kasi po yung misis ko sir, dapat po yung bata, kuha ko na sana yung sa hinubaan sir. Kasi may reklamo yung DSWD sa kanya. Kinasuhan sir kasi dahil sa pagmamaltrato niya doon sa anak ko. Kasi tinawagan ako ng DSWD mismo doon sa hinubaan sir. Okay. O kaya yun dapat ang lilinawin ko sir. Kasi kung magbibigay ako ng suporta na ganon, tapos yun lang pinapahirapan na nga yung bata sir. Tapos Teka muna, sir. Yes, sir. Meron pong pagmamaltrato nitong si Miss Josephine sa Yes inyong sir, anak? may hinahin po doon sa hinubaan sir, sa may mismo. Kanino po nanggaling yung impormasyon na namamaltrato po yung anak ninyo ni Miss Josephine? Mayroon po yung DSW din doon sa hinubaan sir. Okay, so nakarating sa inyo impormasyon from the DSWD. Yes sir, tapos ang Ano pong klase sir, pagmamaltrato ang ginagawa po ni Miss yung Josephine? pinapalo-palo niya yung bata, lalo na pagka pagka nagagalit siya, pag naubos niya yung budget ng bata. Hindi, baka naman Tapos- kaya mainit ang ulo niya dahil kulang nga yung binibigay mong pera. Kahit naman sino siguro, kapag kulang ang pera at kapag nagugutom, kung ano-anong pumapasok sa utak, which is mainitin ang ulo ng kahit sinong tao. Pero ma'am, hindi dahilan yon kung ikaw ay kinakapos sa pera na mamaltratuhin mo yung anak mo. Hindi po yun, sir. Totoo, sir. Baka Ano naman lang, sir, kapag, ma'am, sandali lang, baka naman ma'am, kapag tumaas ng sweldo mo, baka lalo mo mamaltratuhin yung anak mo, meron ka ng pambili ng sintura, may pambili ka na ng yantok. Sa ngayon, wala ka pang pambili. Baka sa susunod, pambili mo na, sagwan. Hindi ba, hindi ako nagbibiro, sarcastic lang ako. Hindi pero- yun, sir. Pag maltrato, sir, bari kahit na pumunta ako sa vice mayor namin na naging nag-private Ma'am, practice siya ng galing raw po sa MSWD. Hindi yun, sir. Kotsaba yun sila ng kapatid ko kaya nagpadala ng medical legal sa kanya. Pero parang konting disiplina ko lang yan, sir. Yung tukog ng yung walis tingting, ganyan lang kahaba. Kung hindi talaga na parang inanon nila ko,
kailangan bang ipamedico legal mo ganyan ka? No, wala nga isang araw natanggal yun. Ang kapatid kong teacher, yung pangalaw namin kasi papa namin principal namatay. Ganun yung nangyari, wala yun. Kahit pa po, ganun lang kaliit, walis ting-ting, hindi dapat pinapalo ang bata. Isang business lang yun, sir, nagawa ko, sir. Tapos nagsisi ako kasi ganyan lang talaga kasi kakauwi ko lang noon yun, sir. Wala na kami yan, sir, sa disability. Okay na kami, clear ako doon. So SPO2 ang gagawin po natin, iaakit po natin sa Kamkrame, ito pong hinaing ni Miss Josephine para yung Kamkrame na lang po ang gagawa ng automatic salary deduction para mapupunta sa anak mo yung pong 15,000. Ano po? Sige po, sir. Pagka ano po, sir. Antayin ko na lang po yung advice ng Krami, sir. Good. Sige. Salamat po, sir. Magandang hapon po sa inyo, SPO2. Thank you. Yes, sir. Magandang hapon din po, sir. Sige po. Ma'am Josephine, pupunta tayo sa Kamkrame, magpa-file ka ng formal request, tutulungan kayo namin, and then yung pong 15,000 automatic deduction sa sweldo ni sir at diretso na po agad sa inyo. Okay? Maraming salamat po, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Matagal na yun. 10 years na po, sir. Nagtitiis kami ng anak ko. And then, i-monitor nyo po, ma'am, kung halimbawa na-promote na siya, naging general na, ay ibang usapan yun. E di, balik ulit tayo sa Krami para pataasan natin yung sweldo. Marami po. Kasi noon pa noon. Okay na po yan, ma'am. Sige, meron pa mga ibang magsusumbong, ma'am. Sige po, okay, sir. thank you po. Thank you po. Wanted. Okay, sige. So, At isa pa. Si Regine Magsakay ay nakaredy na. Sige, ipasok natin si Regine kung ready na. Okay. Si chairman daw muna. Okay, si Chairman Perry Pagaduan, siya ang magrereklamo. Okay, kasi si Barangay Chairman ng Barangay 24 Cavite City ay nais nang makausap si Mayor para daw malaman kung kailan kaya mapipirmahan ang bonding niya para makasahod na siya. Kasi 5 months na atang hindi napapasweldohan si Barangay Chairman. Chairman, magandang hapon po, Chairman Pagaduan. Magandang hapon po, sir. Okay, naiyak na tuloy si Chairman. So, 5 buwan na po kayo hindi nakakasahod. Pinag-initan po kayo ni Mayor? Opo. Sige, pag-usapin ko na lang kayo ni Mayor kung ano po yung inyong inaing. Magandang hapon po, Mayor Paredes, sir, ng Cavite City. Mayor Bernardo Paredes ng Cavite City. Magandang hapon po, Mayor, sir. Mayor Paredes. Nandiyan na ba si Mayor Odette? Mayor? Hello, sino to? Mayor, si Rafi Tulfo po, Mayor sa Radyo 5, sa Action TV, Mayor. Hello. Opo. Mayor, andito po si Chairman Pagaduan. Kilala niyo po siya, Mayor? Yes, oo. Okay. Yung pong 5 buwan sahod daw niyo po, Mayor, iniipit niyo po? Tek mo na, may malinaw. Hindi ako nagpapasweldo sa kanila, mga accounting. Sila kumukuha ng pera nila. Hindi nanggagaling sa Mayor's Office. Okay, sige. Chairman, yan, Chairman, gusto mo kausapin si Mayor? Hindi. Hello. Hello, Mayor. Mayor. Hello. Mayor. Hello. Yung pong banding namin, di po kasi... Hello. Ano po yung... Nawawala. Ano po yung banding, Mayor? Ano yung banding? Hello. Yung pong sa ano namin. Mayor. Rafi. Opo. Rafi ba to? Si Rafi Tulfo po, Mayor. Yung banding pa, liwanag ko sa'yo. Banding, ano na po yung banding? Pipirmahan ng banding sa insurance yun. Okay. Sa insurance ngayon, nakalagay doon, pipirma ko doon, kung may trust and confidence ako sa'yo. Nakalagay yun sa pipirmahan ko. Okay. Trust and confidence. Meron siyang, pinakukuha ko sila ng mga clearance. Kunyari, fiscal clearance, NBA clearance. Meron po. Merong kaso siya na pending case na 3 doon sa fiscal office sa Cavite City. Kaya hindi ko pwede pirmahan yun. Di ba? Meron po siyang kasong 3. 3. Pending case. Opo. Yan po ba yung paliwanag mo na ako. Sige po. Ngayon, hindi ko sila binibigyan ng gano'n. Baka gamitin nila yung pera na kukunin nila sa pera ng bayan, baka gamitin nila kung saan man. Kasi kami mga kaso siya. Pero ang pinag-usapan po natin, Mayor, sahod niya. Tama? Hindi. Pinag-usapan na. Pero hindi sa akin nagagaling ang sahod nila. Ako sa banding lang ako. Napipirma ako, may tiwala. Kaya nga po, Mayor, bago niya matanggap yung kanyang sahod, kinakailangan pipirmahan niyo po yun. Yung para siya makakuha, parang insurance yun eh. Hindi papayag ang accounting office na wala ka insurance kung mag-a-advance ka ng pera nyo ng barangay. So, ibig sabihin, Mayor, kapag halimbawa, hindi nyo pinirmahan yung banding niya dahil wala kayong tiwala sa kanya, hindi siya makakasahod? Hindi oh. Ganun ho ba yun? Nasa batas ho ba natin yan, Mayor? Kasi, sorry, Mayor, ignorante ako. Ignorante ako rito sa ganitong patakaran. Hindi nga, banding na insurance yun. Basta pipirma ko yun kung may tiwala ako sa'yo. Bakit kailangan po ma-insured po yung sweldo nila, Mayor? Paano baka gamitin nila eh? Kasi kailangan may mga papeles yan.
Hindi ko alam kung paano ginagawa nila kasi barangay affair yan eh. Hindi kami nakikialam doon. Galing na po ako doon sa treasurer's office nung noong 13 ng Kapitolyo po. Napag-usapan niya po namin na hindi naman po kasali sa kaso yung criminal case. Sino ba itong kausap ko? Si Chairman Pagaduan po, Mayor. Ang kausap ko ngayon? Opo, si Chairman Perry Pagaduan. Siya po yung... Nawawala kayo eh. Sige, Chairman. Nawawala. Hello. Hello po, Mayor. Galing na po kami doon ako doon sa treasurer's office ng Kapitolyo. Mayor. Nawawala eh. Mayor, alam ko... Galing pala. Di ba? Narinig mo siya, Mayor. Alam ko narinig niyo siya, Mayor. Hindi ko maintindihan. Nawawala kayo. Mayor, Chairman. Tumawag kayo ulit. Mayor. Hello, Mayor. Hello. Tawagan niyo nga yung DILG. Hello. Sige na, Mayor. Sige na, Mayor. Huwag ka na magkukunyari. Sige na, nagkukunwari pa itong Mayor na ito eh. Nagbibingi-bingihan. Tumawag nga kayo. Sige na, Mayor. Palisin mo lang muna si Mayor. Palisin na. Useless. Nagkikipag-usap tayo dito sa isang tao na nagbibingi-bingihan. Mas mahirap kausap yung nagbibingi-bingihan kaysa sa tunay na bingi. Totoo yan. Mas okay pa yung bingi kasi alam mo talagang mahina yung pandinig niya. Yung bingi, narinig ka pa. Oo. Narinig ka pa. Kahit pa paano, meron pang konting medyo lakasan mo lang ang pandinig. boses mo. Kasi, lakasan mo lang, papasok pa sa tenga niya. Pero itong nagbibingi-bingihan, wala kang pag-asa. Kahit na narinig ka niya, kahit sumigaw ka pa. Ayaw niya mapakinggan ka, kahit na siguro bombahin mo pa ng basuka yung tenga niya sa sabog ng eardrum, wala pa rin marinig yan. Okay? So pag ganito, tama lang kasi ayaw ko na siyang kausap di ba? Useless. Tama lang putulin niya dahil ayaw ko rin talaga siyang kausapin. Ang kakausapin natin ngayon, yung DILG. Ignorante kasi tayo sa ganitong patakaran ng ating gobyerno na yung mga barangay chairman pala, bago sila sumahod, kailangan parang may clearance sa mayor. May clearance sa mayor. Ba't ganon? So kung yung isang mayor may galit sa isang barangay chairman at pinupolitikan yung isang barangay chairman, pwede niyang ipitin yung sweldo niya. Halimbawa, hindi niya kaalyado, hindi bumoto sa exactly. kanya. Diba yung mga ganun? Kung ayaw lang niya pagmumuka ng isang chairman, ayaw kung pagmumuka mo, hindi lang niya trip, hindi ko lang trip, chairman. Diba? Pangit ka o for whatever personal reason, hindi niya pipirmahan yung banding. Kasi sabi niya, he should have his trust and confidence the chairman na papasahuran niya. Tama ba yun? Mr. Brian Valios, Public Assistance and Complaint Section, DILG Region 4. Magandang hapon po, Mr. Valios. Hello, sir. Hello po, sir. Yes po. Meron lang po kami itatanong, paano ba yung patakaran ng pagpapasweldo sa isang barangay chairman na getting the mayor's office into the picture? Kaya ko po tinanong niyan kasi ito pong reklamo ng isang barangay chairman ng Cavite, yung kanyang mayor po, ayaw daw pirmahan yung banding. At sabi naman po ni mayor, hindi niya pinipirmahan yung banding kasi he doesn't trust this person kasi may kasong araw. So, kapag hindi niya pinirmahan yung banding, hindi makakasahod itong si chairman at 5 months na hindi nakakasahod. Tama ho ba yung ganung sistema? Ganito sir, I think ang concern ni punong barangay is referring to the fidelity bond na subject ng regulation ng Bureau of Treasury. Tama po yun. Hindi makakapag-disburse ng pondo galing sa bangko kung saan nakadeposit yung pondo ng barangay, ang punong barangay, without that requirement from the Bureau of Treasury. Okay. So, as of the moment po, I'm not so familiar of the nitty-gritty ng memorandum circular ng Bureau of Treasury with regards to the application for the fidelity bond. Okay. So ano itong fidelity bond? Iba pa ho ito sa sweldo. Kasi ang pinag-uusapan po dito, sir, si chairman hindi na po nakakasahod ng 5 buwan dahil nga po hindi na pipirmando itong banding na ito. Oo. Sa pagkakaalam po namin, sir, that is the requirement actually from the ang barangay po kasi ay may sarili siyang pondo. Okay. Sila ang nag-aalat ng kanilang pondo at pasahod sa kanilang mga tauhan at pati na rin yung ibang public barangay public officials. All right. As punong barangay, isa siya sa mga nagpipirma
ng mga financial documents para makapag-release ng pondo mula sa bangko. Okay. In the application of fidelity bond po, there is a certain requirement that I think the mayor has to certify na ang punong barangay ay walang pending na civil or criminal case. But after compliance with the requirements ng fidelity bond, it is the tawag nito, the Bureau of Treasury that will tell kung pwede pa rin siyang i-accept for the application for fidelity bond. Okay, sige. So hindi ko medyo actually sir makuha Sige. why nasama sa complaint niya ang mayor, but if siguro makita natin yung surrounding other surrounding facts and circumstances. Sige. Sandi lang po, Mr. Balyos, Yes. KDLG USEC tayo, Oster Panadero. USEC Panadero, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Sir, so ano pong recourse nitong si Barangay Chairman dahil si Mayor po at saka siya nagkakaroon po ng problema, ayaw pong pirmahan ni Mayor yung kanyang fidelity fund dahilan para hindi na ho siya makasahod for the past 5 months. So, kung nagpipersonalan po sila ni Mayor, ano pong recourse nito? Si Chairman hindi na nakasahod. Paano siya makapagsweldo? Unang-una, na may dahilan kasi itong parang hindi ma-renew yung bond. Ang recollection ko dyan, kung kayo ay may mga current disallowances sa COA, mayroong kaso, kung wala naman po lahat yun, na balakid para mag-renew ng fidelity bond, wala hong dahilan para hindi pipirmahan ni Mayor. So, ibig sabihin, sir, bawat sweldo ng bawat barangay chairman, kailangan pipirmahan yung fidelity bond ng isang mayor. Hindi, teka muna. Ang banding, hindi ho yan kailangan para sa sweldo. Yung fidelity bond, kailangan i-bond si Kapitan, kasi si Kapitan din ay pumipirma ng mga cheque, mga vouchers, no? Okay. Yun. Yung sweldo ng barangay, galing nang ho yun sa pondo nila eh. So hindi, we're not talking about here sa sweldo mo, Chairman. Hindi yung sweldo mo pinag-usapan natin dito. Yun nga po, sweldo kasi hindi na nga po kami makasahod eh. Sir, hindi na nga hindi nga ho napipirmahan ni Mayor yung banding namin. Kaya hindi na kayo nakasahod. Yun. Transaction So, po. ibig sabihin, hindi sila maka-encash ng check nila. Opo. Kasi wala silang fidelity bond. Ano ho ang dahilan bakit hindi pinipirmahan ni Mayor? Mayroon bang sinabi? Sinabi po ni Mayor, sir, kasi meron daw kaso, ito si Chairman. So, wala, kasi sabi niya, kailangan para pirmahan niya, he should have his trust and confidence. In this case kasi, meron daw kaso si Chairman. Pero pwede lang humalaman, ano yung nature ng kaso ni Chairman? Ano po yun sir? Yung kaso po nung eleksyon, nung hinaras po ako nung tao niya, nagkaroon kami ng, sinagasaan po ako, ayun, nagkaroon kami ng di magandang ito na, tinatype na. Si Chairman po at saka yung bodyguard ni Mayor, bata po ni Mayor. Bata ni Mayor, nag-away ho ata, nagkaroon ng charge and counter charge. So ito na po yung dahilan, nagka-personalan. Walang kinalaman pala sa pera yan. Wala po. Yung kaso. Wala po. Ayaw lang po pirma ni Chair. Hindi ho dahilan yan para hindi kayo maban sapagkat kayo ay elected punong barangay. Kung maaari lang, ipapalakad natin sa aming staff ito sa kanyang bayan para makuha talaga at mabigyan din ng guidance si Mayor kung ano ang tamang procedure para sa pag-aksyon ng fidelity bond. Hindi kasi maaari na hindi makagalaw na yung mga punong barangay at yung kanilang pananalapi dahil sa bagay na yan. Siguro, sir, I don't know kung ito ba idadaan sa Kongreso. Para sa akin alisin na itong yung isang politiko, mayor, kailangan pumirma sa fidelity bond para makasahod ang mga barangay chairman kasi this can be used for personal reasons ng mga politiko. Pwedeng gamitin to pang-haras, pangganti sa mga barangay chairman na ayaw nila, na kumukontra sa kanila, na hindi bumoboto sa kanila. Tama ho yun.
Actually, nasa ano lang yan, hindi naman batas so yun, pero nasa ating auditing rules. So, pwedeng ibaguhin ng COA at ng CDBM. Oo. Siguro, sir, sino pong pwede namin makausap? Ako na mismo gagawa ng paraan para baguhin to. Kasi, case in point, ito pong sa Cavite, na may personalan si Mayor at saka si Chairman na apektuhan yung mga sahod ng barangay. Ang administrative, tama, administrative code pala. So, kailangan amindahan ng administrative code dyan sa bagay na yan. So, Kongreso po. Kongreso. Pero sa pansamantala siguro, ipapalakad namin muna yung problema na yan at na mabigyan ng lunas na hindi naman maparalyze yung operation ng barangay kung hindi sila nagkakaunawa ang dalawa. Yun nga po, sir. Nadadamay po yung operations ng buong barangay. Hindi maaari ho yun. Ay, salamat. Sige. Somebody has to be liable for that. Yun nga. Sige, so Yusek... pwede ko lang makuha yung pangalan ni Kapitan? Chairman Perry Pagaduan. Sa Cavite City, di ba? Barangay Chairman ng Barangay 24. Barangay 24, Cavite City. Opo. Kung gusto niyo, Chairman, Yusek, papuntahin ko na lang po dyan sa inyong tanggapan. Total, malapit na naman tayo. Dito lang kami sa Mandaluyong. Ang problema, wala ako sa Manila. Sige. So, siguro... Bigyan nyo na lang ng number ko para magtawagan na lang kayo. Magtawagan ako ni Chairman. Sige po. At sabi niyo, Yusek, sino pong pwede namin tawagan tungkol dyan yung para mapabago yung ganong klaseng patakaran? Siguro may kumausap tayo ng congressman o senador, kaya senador, para sa amendment sa law. Pero dito naman sa banding, maaari naman sigurong sa kagawaran ng COA lang ito. Okay. Baka sir, kayo na lang po mag-initiate muna. Yeah, we'll do that. Tama ho kayo. Kailangan nating aksyonan yung bagay ng banding kung may politika. Yes, tama. Yusek, sobrang thank you, Yusek, ha? Hey, salamat din for bringing that to our attention. Mabuhay ka, Yusek. God bless po. Salamat po. Thank you po. Mr. Brian Balyos, sobrang thank you po, Mr. Brian. Yes, sir. We have in the same direction nung kay Yusek. We need to know first yung surrounding facts and circumstances regarding dito sa case ni punong Barangay Perry Pagaduan. Pero just like with what I've heard with the Undersecretary for Local Government kay Yusek Panadero, we will try to coordinate with our field officer na malaman ang istorya nitong kaso ni chairman, and at the same time to give advice doon sa mayor kung Sige so po. we are in the same direction po. Salamat po, Sir Brian, ha? Apo. Okay. Chairman, ibibigay namin yung personal cellphone number ni Yusek. Total, meron naman kaming go signal sa kanya. And then magtawagan po kayo sa telepono. At si Yusek na lang po ang gagawa ng paraan para mabigyan ng abiso si Mayor tungkol sa yung problema. Maayos natin po ito. Salamat po. Sige po. Salamat po sa pagpunta, Chairman. Thank you po. Ganang po, Chairman. Oo, klaro na sa atin kaya pala. No, very clear. Kaya pala, kung magmano ang mga chairman sa mayor, ganun na lang. Diba? Exactly. So talagang itong stupidong patakaran na ito, I would call it stupid, PI, ang may pakana, kung sino man may pakana nito. Siguro hindi na kita na magkakaroon ng ganitong klaseng problema down in the future nung ginagawa itong patakaran na ito. Itong banding-banding na ito. Kita mo ngayon, naaabuso. Pwede kang ipitin. Pwede kang personalin. Ikaw ayaw mong sumunod sa akin? Ipitin ko yung ayaw mo mag-kiss ass sa akin? fidelity band na sinasabi. Ayaw mo halikan yung wet po ko? Ipitin ko fidelity band mo. Hindi ka bumoto sa akin ng last election? Ipitin ko fidelity band mo. Diba? Ayaw mo mag-ma'am sa misis ko? Ayaw mo mag-ma'am sa kabit ko? Ha? Hindi ka umaalyado sa amin. Dapat kaalyado ka namin. Hindi ko pipirma yung fidelity band mo, hindi ka makakasweldo. Mahaharas nga naman, maiipit. Ayaw mong linisin yung dumi ng mga aso ko? I mean, di ba, I'm making it as an exaggeration already, pero para ma-drive ko yung point dito na napaka-stupido itong fidelity ban na ito. Nagagamit pala talaga. Nagagamit Pero mo, 5 buwan yung disrupted yung kanilang transaction sa yung operations nila. Hindi lamang si chairman ang apektado rito, mga kapatid, kundi maging yung the whole barangay. Kasama na dito yung mga pasweldo sa kanyang mga tao dyan sa barangay. Lahat ng mga barangay officials hindi makasweldo rin, hindi lang si chairman. Yung pondo ng barangay. So,
disrupted na, tama ka, disrupted na the whole operation of the barangay because of this mayor na mayroong personal na galit sa kanyang chairman. Diba? Ngayon, may nalaman na naman tayo. Meron tayong natutunan. Oo, may natutunan tayo. Fidelity my ass. Asterisk. Ayun. Ibig sabihin, fidelity may asterisk. Ibig sabihin noon. Parang lul. Laugh out loud. Ayun. Ako mamaya, maano tayo sa legal. Laugh out loud po yun. Po na. Yung asterisk po ibig sabihin noon, ha? Diyan sa legal. Fidelity my asterisk. Oh, yun, may karugtong yun. Yung mga taga-California, maintindihan yun. Diba? Kiss my asterisk. From now on, meron tayong ano. May bago. Okay. Diba? Okay. Alright, at kami po ay magbabalik, samantalang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoreng ng Indomie Siksik Liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng Bittergo na may sangkap na ampalay extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes, sinamahan pa po ito ng luyang dilaw extract, banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bittergo na mabibili sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. Sa mga kaibigan naman po natin ng mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong mula po sa ATC Healthcare. Kayo po ay tumawag lamang sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. Para naman sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ito po ay gawa sa horny goat with extract at L-arginine, mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakian para mapanatiling masaya ang paglalaving-laving ninyong mag-asawa. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural na hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At mga kapatid, ang Organic Acai Berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried Acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2:47 ng hapon at may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, call or text Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor.
Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras 2:49 ng hapon, narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Nakaligtas sa ambush si San Felipe Zambales Mayor Caroline Fariñas kaninang alas 7:50 ng umaga. Sakay ng kanyang Toyota Innova ang alkalde ng tambagan ng dalawang sakay ng motorsiklo na may plakang 7979UY sa Mendaros Street. Walang tinamong sugat si Mayor Fariñas at staff na si John Ray Ramil, subalit na sugatan naman sa nabasag na windshield ang kanyang driver na si Raul Rosete. 5 beses umano pinaputukan ang sasakyan ng alkalde. Sa ibang balita, inatasan na ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang NBI na magsagawa ng parallel investigation sa pagkapaslang ni Carl Angelo Arnaiz sa umano'y shootout ng Caloocan Police matapos umano mang hold up ng taxi driver. Inilabas ang written order kaninang umaga kasunod ng verbal order ni Aguirre noong Sabado. Ipinag-utos ni Aguirre ang investigasyon kasunod ng pagpapasaklolo ng pamilya Arnaiz sa Public Attorney's Office na sinadyang pinatay si Carl Angelo. Na-relieve na ang dalawang pulis na sina PO1 Jeffrey Perez at PO1 Ricky Aguilita na nakabarilan umano ng biktima. Sa bersyon ng dalawang pulis, sinold up ni Arnaiz ang isang taxi driver sa C3 Caloocan at nang makasalubong ang nagpapatrolyang mga pulis ay agad itong nagpaputok ng baril. Lumabas sa forensic analysis ng PAO sa labi ng biktima na mistulang na torture bago pinatay ang nakaposas na biktima. Philippine Standard Time, 2:50 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Sabado night, sarap na uring sa atin. Sabado night, spring feels na sarap na hanap natin. Let's go! Sabado night, sarap na uring sa atin. Ano mang araw, Sabado nights na. Mag San Miguel Fairfields na. Sarap ng uring, sarap ng totoo. Siyempre, ano mang araw, Sabado na. Sabado nights. Drink responsibly. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok
buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya, para wag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, 1 to sawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro, yung dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Bagot ka na ba sa traffic? Sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisadong mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained na mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipalagang Clean Fuel mo na. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Because your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Malagang paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme.
Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng Yan na si birthday boy! Anong handa, Daddy? Yung favorite mo! Classmates! Party time! Naku, daming bisita! No problem. Discarte lang with CDO Carne Norte. Mac and cheese, spaghetti, Big Mac, pizza pandesal, fries. Ang madiskarte, handa sa kahit anong handaan. CDO Carne Norte. Number 1 na, mas pinasarap at pinamiti pa versus previous formulation. Mas sulit naman sa hog, mas maraming diskarte. The best ka talaga, Han! CDO Carne Norte. Sikretong sahog ng madiskarte. Yan ang mga taga-Section D! Ha? Naintindihan ko sa buhay, di maiwasan ng happy-happy. Inom dito, kain doon, lalo kung ang dahilan ay selebrasyon. At alam kong epekto at sakit na dulot ng gout dahil sa sobrang pag-inom at pagkain na mayaman sa purine. Itong purine na ito ang nagpapataas ng uric acid sa ating katawan. Masakit yan. Gouty arthritis ang tawag dyan. Sa isa lang ako nagtitiwala, Urex. Kasama ng tamang diet at regular exercise, nakatutulong ang Urex na may sangkap na bromelain at celery seed. Sa Urex, ramdam kong ginawa. Para sa diretsyong trabaho at diretsyong selebrasyon, mag-Urex na. Take 1 capsule after meal. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Urex ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Girl, narinig mo ba? What? Si Franco at Reese Lansangan nagka-affair. OMG. Yup. And it sounds amazing. And I Watch an affair of rock and indie pop only on Coke Studio. Visit youtube.com/Coke Studio PH. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus.
Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. I am what I choose. I choose to keep fighting, To carry on. to live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakamaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik pong muli tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil. At ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks. At patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. At ang Federal Tires 3+1 promo ng Payless Parts and Car Care Center with free mounting, alignment, balancing at nitrogen inflation. Ito po ay nagkakalaga ng 2,600 pesos lamang. Mumisita po kayo sa pinakamalapit na branch ng Payless Quezon Avenue, sa Libis, sa Mindanao Avenue, Marcos Highway at Parañaque, at pwede rin kayong mag-text o tumawag sa 790-7090 para po sa inyong mga katanungan. At sabi ni Mami Gloria Antones, kaya pala daw ganun na lang kung lumuhod yung mga barangay chairman sa mayor, dahil pala dyan, kaya salamat daw sa dagdag kaalaman. Tama. Oo, tama. Okay. Minor itong... Minor siya, idol. Kaya, So, nasa ano tayo ngayon? Action TV. Okay. Hanggang Sige. 4 p.m. daw nasa Action TV tayo. 4 p.m. Wow. Oo. Okay, sige. So, direct, meron tayong minor dito. Wag ipakita siya. Pero yung si Chain pwede. Alright. Sige. May kasama siyang tiyahin si Tita Terry. Ito si alias Samantha na lang, na 14 years old. Andito sila, idol, para humingi ng tulong na makuha yung mga transcript of records, mga damit at mga iba pang gamit nitong si alias Samantha sa kanyang mga magulang. Alamin natin kung bakit siya umalis sa kanyang mga magulang. Oh. Si Chain, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Terry. Yeah. Umalis siya sa kanyang parents? Lumayas? No, hindi siya lumaya, sir. Nagpunta dito si tita niya, doon si tita niya, Flor, kasi para lang makaduaw sa mama ko. Kasi ang mama ko ang nagpalaki sa kanya, mulang maliit pa siya. Okay. Ngayon, nagkasakit siya, nag-edad siya ng 13 years old ba yun? Sa Saudi po ako, sir. Wala akong nito. Okay, OFW po kayo. Oo. Hindi, ang gusto ko lang malaman, umalis ho siya sa parents niya. Oh, kasama yung tita niya, Flor. Nasa trabaho ngayon si tita niya, Flor. Sumakay sila kasi nagmumotor yung kapatid ko. Pero may narinig na siya na mga kwento-kwento nga, hindi daw maganda. Sige, pwedeng kausapin siya. Andiyan ka naman, tita, no? Direct, wag pakita yung bata, no? Gandang hapon sa iyo. Alias Samantha, alias lamang. Ba't ka umalis sa parents mo? Kasi po nung una, maayos po yung pagkasama namin. Pero habang tumatagal po, nararamdaman ko na nag-iiba na po yung pakikitungo nila. Ano ibig sabihin na nag-iiba yung pakikitungo nila sa'yo? Una po nun, nagkaroon po kami ng alitan nun kasi sabi ko, sa filtrip po yung sabi ko, okay lang naman po na wag na akong sumama, basta lang po, tulungan nila ako sa project, kaso hindi po nila ako tinulungan. Lumayas ka sa parents mo? Opo. Ba't ka lumayas? Anong dahilan? Last time po Sinasaktan ka ba? Opo.
Anong klaseng pananakit? Sabi po, binato niya po ako ng Red Horse, yung stepdad ko po, tsaka ng paso. So nakatira ka sa nanay mo at si nanay mo ay merong ibang kinakasama, Opo. bali stepdad mo. Opo. So hindi mo kasundo yung stepdad mo, sinasaktan ka, binabato ka ng bote ng Red Horse. Opo. Uy. Okay. At yan ba na isumbong mo na sa mga taga MSWD? Hindi po. Pero nasabi mo sa mga tiyahin mo. Opo. Yun ang naging dahilan kaya ka umalis. Opo. So ngayon gusto mo na makuha yung mga gamit mo. Opo. Kausapin natin si nanay. Okay? Miss Annalie. Hospital nga po na namin yun po ang pinanginalakit niya. Ma'am, si Rafi Tulfo po, Miss Annalie. Opo. Andito po ngayon yung inyo pong anak. Huwag niyo pong bagitin yung kanyang pangalan po kasi minor po siya. Andito po yung anak niyo. Alam niyo na po kung sino siya. Lumayas daw po siya sa inyo dahil yung kinakasama mo na stepdad niya nananakit. Kaya siya lumayas. Hindi naman po. Alagang-alaga nga po yan dito eh. Alagang-alaga. Kung alagang-alaga, ba't ho siya lumayas? Pinagigpitan po kasi namin yan sa Facebook, sir. Parang yun po ang hinanakit po niya. Ano po? Pinagigpitan po namin sa Facebook. Okay. Parang yun po sa ang Facebook. yung hinanakit po niya. Parang yun Okay, po. sige. Tama lang yung alias Samantha, tama lang na maging maigpit sila sa Facebook. Kasi alam mo, sa panahon ngayon, maraming mga lukulog sa Facebook. Pero teka muna, Nanay Annalie. Paano mo kasigurado na yung kinakasama na si Jerry ay hindi nananakit dito sa iyong anak? Hindi naman po. Lagi po kayo magkasama dito sa bahay eh. Kailan ka binato ng Red Horse na bote? Nung nalasing po siya, 2 weeks na po ata yun. Palagi niya ginagawa yun? Hindi po yun, sir. Sa akin po, Minsan? yun. Tapos hindi naman po tumama sa kanya. Ilang beses ginawa sa yung pagbabato? Isang beses po, nung gabing nalasing po siya. Tapos? Sabi niya po ilalandi ko daw po yung kapatid niya. Dahilan po doon. Nanay Annalie, po. Dapat pinapakinggan mo rin yung sinasabi ng anak mo. Wag yung puro yung asawa mo, yung kinakasama mo. Opo. Ito, anak mo ito, laman mo ito, okay? Etong si, lamat dugo mo ito. Etong si alias Samantha. Dapat ito, kung meron ka man dapat kampihan, yung anak mo, wag mong kinakampihan yung kinakasama mo. Okay? Ay, opo. Inaano ko po yan. Nag-aaway nga po kami ng asawa ko pagka Dapat lang, awayin mo yung asawa mo, sipain mo, tadyakan mo kapag narinig mo na nananakit to sa anak mo. Anak mong kampihan mo. Siyempre po. Jerry Son Castillo, magandang hapon sa iyo, stepfather. Mr. Castillo. Mr. Castillo? Hello po, wala po siya eh. Hindi, nasa kabilang linya. Line 3, wala? Nasa labas po. Nasa labas. Okay. So, Nanay Annalie, po. Etong si Samantha, nakatira ngayon sa tiyahin. Bali kapatid nyo ito? Opo, kasi kinuha po niya yan dito sa bahay, sir eh. Flor. Tita Flor. Kay Tita Flor. Ako ang kapatid, ako ang panganay sa lahat. Kapatid niyo po itong si Tita Annalie? Flor. O kapatid ko rin yan. Sa inyong kapatid na si Flor. Opo. Right. So, ayaw mo nang bumalik? Ayoko na po. Nandalaan na po ako eh. Okay. So, gusto raw niya makuha yung kanyang mga gamit. Ay, pwede po bang, sir, bumalik na lang po siya dito, sir, kasi yung pag-aaral po niya, sir eh. Ayoko. Kukonsulta tayo sa MSWD. Sandali lamang, Miss Rosalita Abuan, City Social Welfare Development ng Dasmariñas, Cavite. Magandang hapon po, Ma'am Rosalita. Yes, sir. Good afternoon. Ma'am? Po. Kukonsulta po kami sa inyo. Ano po, sir? Andito po sa aming studio ngayon, isang 14 years old. Kasama niya po yung kanyang tiyahin. Lumayas po siya sa bahay nila kasi yung stepfather ng kanyang nanay ay nananakit po. Okay. Ngayon, ito pong nanay, gusto niyang bumalik yung kanyang anak, pero ayaw na po ng anak. Oo. At gusto po nitong anak na 14 years old, tumira na lang dito sa kanyang tiyahin. Bali, ano po to, kapatid po ng nanay niya.
So ano po ang disposisyon niyo po kung kayo po ang tatanungin? Okay, sir, papuntahin na lang po siya sa office namin yung nanay kasama yung bata para po yung ma-assist namin siya. Pero yung bata, ma'am, ayaw nang bumalik. However, she's in good hands kasi nga po, nakatira siya ngayon sa tiyahin. Oo nga, sir. Hindi naman siya namin pabalikin. Pupunta lang dito sa office para di ma-interview namin. Samahan na lang po siya ng tiyahin niya kung sino po yung guardian. Kasama yung tiyahin. Opo. Pero hindi niyo siya pababalikin sa nanay. Hindi pa. May assessment po kaming gagawin yan, sir. Hindi naman. Meron na kayong gagawing assessment? Opo. Okay, sige. Proseso yun, alias Samantha, proseso yun. Pero hindi ka na pababalikin ng MSWD. Hindi naman, depende po sa assessment. Kasi, minsan sir, doon natin ma-determine after nung assessment ng social worker. Opo. Pero ma'am, take note ito pong si nanay, meron na pong bagong kinakasama. Bali, stepfather po ng bata. Ayon po dito sa bata, minsan nalasing daw itong stepfather niya, binatuho siya ng bote ng alak. Yun ay hindi niya nagustuhan. Yun ang naging bitsa ng kanyang paglayas. Noted. Sige po. Ganun lang po sigurong gagawin natin. Opo, sir. Sige. Salamat po, Ma'am Rosalita. Ano po? Sige po. Okay. Miss Annalie, Nanay Annalie. Hello po. Okay. Pakiready na po yung mga damit at gamit ng inyong anak. Doon na lang ho tayo magkita-kita sa MSWD. Okay? Magkakarap-harap kayo sa MSWD. Para kakausapin yung anak mo, kakausapin yung tiyahin, mag-usap-usap kayo para ito sa para sa kapakanan to ng bata. Okay? Sige po. Sir, yung anak ko po, sir, hindi po yan lumayas dito, sir. Ano po? Ano pong ginawa niya? Hindi po yan lumayas dito, sir. Ginawa po yan ng kapatid ko po tapos dinala sa lula niya. Pinlano ko yon para makaalis dyan. Kasi di ba hindi naman ako pinapapunta doon ni Tito? Alam mo naman yung bakit mo ko binabaliktad. Alam mo, sinaktan ako Alam mo. Bubulag-bulagan ka. Nanay, makinig ka sa sinasabi ng anak mo. Please, for once, makinig ka. Sige, hayaan mo na lang ako. Huwag niyo akong ipitin. Hindi bagat administrator yung kapatid niya sa school. Hindi niya na ako pag-aaralin habang buhay. At huwag niyo rin minimura yung mga tita ko dahil yung nagpaklaki sa akin noon. Nasaan ka ng bata ko, tapos ngayong lumaki na ako, tsaka mo ko, kaya nga po bumabawi sa'yo, pinag-aaral ka. Ayoko na ganyan pa yung pagbabawi nyo. Babawian nyo ako ng ganyan. Tita ko, hindi ako masaktan, tapos yan. Nasabi mo, hindi pa nasaktan. Pinag-iigpitan ka namin sa Facebook. Nabaan ng maraming nangyayari. Teka muna. Sandali lang. Alias Samantha, hindi ka pala lumaki sa nanay mo? Hindi po. Kanino ka lumaki? Sa lola ko po. Sa lola? Opo. So kailan ka lang napunta dito sa nanay mo? Nakaraang taon lang po. 1 year ago lang? Opo. Kinuha ka ng nanay mo? Opo. Tapos, after 1 year, hindi mo kasundo kasi itong stepfather? Hindi po. Nanay, Sos Maria Josep, ikaw palang may problema. Hindi lumaki sa itong bata. Pagkatapos, imbis na tingnan mo palagi yung kapakanan ng bata, imbis na dapat palagi siyang pinakikinggan mo at kinakampihan mo, ang kinakampihan mo yung walang hiya mong kinakasama na stepfather niya na nananakit. Hindi po kinakampihan, sir. Ma'am. Siyempre, anuhin ko po yung anak ko. Anak ko po yan, sir. Ma'am. Po. Siya na po mismo nagsasalita kanina na nasaan ka nung maraming taon na lumalaki siya. Wala ka. Ngayon, malaki na siya, kinuha mo at hindi kayo nagkakaintindihan at isa pa, nandyan yung kontrabida sa buhay niya na stepfather niya na nananakit ng babato ng bote at kinakampihan mo pa yung ugok na yun. Ma'am, makinig ka sa anak mo. Ito nga hindi maganda ninse na hindi lumaki sa kanya yung bata. Di ba? For many years, lumaki to, nakagisna niya sa lola, na alagado siya ng gusto ng kanyang lola, walang kaaway. Di ba? Inaaruga siya na maayos ng kanyang lola and then all of a sudden kukunin ng nanay at pagdating sa nanay, sobrang higpit ang gagawin ng nanay. Maninibago nga itong bata. Hindi sa kinakampihan ko itong bata, Nanay Analia, and then nandiyan pa yung stepfather na hindi naman niya kaano-ano. Di ba? Buti sana kung dalawa lang kayo mag-ina, pwede. Pero may ibang tao na hindi niya kaano-ano, hindi niya tatay. Tapos magsisiga-sigaan, tapos
magsasaway-saway sa kanya. Walang karapatan si stepfather na sawayin siya. Kasi hindi naman niya anak to. Dapat si stepfather tumahimik lang. Kaya nagka-culture shock yung bata. Exactly. Oo, Thank you. Ano doon. Thank you. Talagang hindi na dapat talaga babalik sa iyo, Miss Annalie. Hindi na. Sige po, ganito na lang po. Yung mga gamit po, pakuha na lang po dito po. Ganun na lang po kung ayaw niyo po yung bumalik. Very good. At yung iba palang mga kapatid, lumaki din sa lola, hindi kay nanay. Oh, kita mo. Teka muna, nanay, nasaan ka ba nung lumalaki itong mga bata, yung mga anak mo? Bakit? Nasaan ka ba? Nasaan ba ito? Sir, bali po yung mga bata po na yan, sir. Ginukuha ko po yan sa nanay ko. Ayaw po niyang ibigay. Paano ibibigay? Ganyan nga. Hindi na naman puro kapakanan ni Lola. Iniisip niyo kapakanan ng mga kapatid ko. Ikaw, sa akin pa nga lang nagkaganyan na paano pa sa mga kapatid ko. Kaya hindi ko ibibigay yung mga kapatid ko. Dito Nung hindi. Yung pag-iigpit namin sa'yo para din naman Hindi sa'yo naman sa sa Facebook lang naman, nagkaganyan ka na. Hindi naman sa pag-iigpit yun Ito yung sa ginagawa niyo Binabato niyo ako Paano binabato? Paano binato ba kita? Hindi naman ikaw Wala namang problema sa yung asawa mo Kailan ba tayo Isipin mo yung mga ginawa ng asawa mo, di ba lahat sa kanya? Ano pang mga ginagawa sa iyo, alias Samantha? Ano pang ginagawa sa ni Jerry? Bukod sa binabato ka. Hindi siya makapagsalita, Miss Annalie, Nanay Annalie. Talagang hindi na siya talaga dapat bumalik dyan. Pwede akong magsalita, sir. Yung mga gamit niya dito, pakuha na lang po. Gusto lang na kami magkapatid, ang gusto namin mangyari, makuha yung transcript of record niya at saka transfer sa school. Makukuha po. Kasi i-enroll siya doon sa kapatid ko. Pati si tita naiyak na rin. Ba't pati kayo naiyak? Bago lang kami nagkita nito. Sa 8 years na wala ako. Ng pamangkin? Umalis ako maliit pa. Sa nanay ko na lang lumaki. Okay. Tapos nagkagulo. Tumawag ako sa mama ko. Okay. Dahil ganitong nangyari. Nagkasakit to, sir. Blanco ang utak niya. Doon sa kapatid ko na lalaki din. Nga napunta sa Saudi. Iniwan siya, pinapaaral siya. Ba't siya iniwan? So, Hindi, iniwan siya sa kapatid ko kasi nagtrabaho din sa Saudi. Parang humabol din sa akin sa Saudi ba. Ang nag-alaga nito yung asawa ng kapatid ko. Ngayon nagkasakit. Pagka nagkasakit, kinuha ng mama ko. Pinagamot. Ngayon, pagka pinagamot, na sila ni Annalie, pati yung nanay ko. Nasaan yung mga kapatid niyo iba? Nasa nanay ko ngayon. Pero suporta sa tatay. Okay. Hindi siya pinabayaan. Hindi dapat magsama-sama sila magkakapatid. Hindi rin pwede. Hindi po pwede. Hindi pwede. Baka po kasi puntahan ako dun Kaya pinili ko lang po dito sa Valenzuela. Tsaka na dito rin po yung mga tita ko. Okay. Kung saan ka komportable ka dito sa tita mo. Opo. Dito ka na. Kasi mayroon siya mga yung anak ni Flor, kapatid ko, mayroong si Charis, si Tintin, at saka si Linden, college, high school, at saka yung isa mag-ujita na. Parang magkasama Kaya sila. nga po pupunta tayo sa MSWD, gagawa po ng assessment, kung saan po komportable yung bata, doon po siya mapupunta. Ang masama lang, sir, yung nitong kapatid ko, pinagbantaan kami. Sino po nagbanta? Yung Gerson yun. Etong Jerison? Di patukhang nating iudip gagong ito. Pati yung nanay ko, nila. Annalie, kausapin ko nga si Jerison. Ipasa mo ang telepono kay Jerison. Annalie? Nanay Annalie? Wala po siya Pakisabi mo sa ugok mong live-in partner yung walang hiyang stupidong gagong tarantadong yan Namumuro na siya. Bukod sa nananakit pala siya dito sa bata, meron pang gana magbantay itong gago. Tsaka hindi niya rin po ako pinapapunta sa lola ko. Kaya ko naman pumunta sa lola ko pero hindi niya po ako pinapayagan. Kahit po kami dalawa ni Mami, ayaw niya po. Pero sige, wag ka mag-alala. Mapupunta ka dito sa tita mo. Tsaka may isa pa po. Si Tito po nung nakaraan lang po, nung nakaraang Biyernes. Yan ang message. Last week po. Kaya ako po napagdesisyonan na pumunta kila tita kasi one time po nagbukas ako ng FB isang beses lang po. Pag uwi ko ng bahay, nagiinom na po siya noon tapos nagbabasag ng bote. Tapos maya-maya po narinig ko po yung pag-click ng baril niya po sa likodan ko. May baril?
Nako, Annalie, bakit may baril to? Baka pusher itong asawa mo, itong live-in partner mo. Ba't may baril? Anong trabaho niya? Wala pong baril yan. Meron yan. Kahit po pumunta kayo sa bahay, wala po. May nakitang baril? Meron po. Baka hold upper tong mo, live-in partner mo. Tawagan mo nga si Joby Espinido para matukhang na ito. Ha? Napatawa tuloy si tita, napatawa kita. Hindi, Annalie. Po. Yung step, yung live-in partner mo, mag-ingat, siya mag-ingat. May baril pala siya. Bakit siya may baril? Ano ba trabaho niyan? Wala po siyang baril, sir. Mekaniko po to, sir. May baril. Nakita nung anak mo Nakita ko. Oh. Nakita mo pa nga, sabi mo, bakit mo nilalabas yan? Kinakampiyan mo pa. Baka hold upper to. Baka riding in tandem tong live-in partner mo. Hindi po ang trabaho nito, sir. Anak ko, baka hold upper yan, Annalie. Baka wanted yan. Kaya pala malakas ang loob na magbanta. Ako. Hindi. Mag-ingat sabi mo kay Jerison na yan, mag-ingat siya. Ako na mismo nagsasabi, mag-ingat siya hindi sa akin, mag-ingat siya sa mga otoridad. Baka isang araw, kakatok na lang dyan yung mga otoridad at bigla na lang nanlaban si Jerison. Alam mo, Annalie? Alam mo yung ibig sabihin? Opo. Ayaw mo mangyari yun, na itong si Jerison nanlaban. Kasi may baril di ba? So sabi mo kay Jerison, mag-ingat na lang, okay? Mag-ingat, hindi sa akin, sa mga otoridad. Okay? Sige. Sir, ganito po, sir. Yung mga gamit po niya, sir, handa ko na po, sir. Handa mo na lahat mga gamit niya, pati mga, laptop, may laptop. Laptop, pa? Yung mga gamit ko po, lalo po yung mga libro ko, tapos yung transcript ko po sa Kasi enroll na namin siya, sir. Sige, transcript of records, libro, laptop, lahat-lahat. Bukas na bukas, kukunin namin. Yung sa school po, doon na po sila makipag-usap sa school, sir. Basta't lahat ng gamit niya, libro, laptop, cellphone, damit, lahat na. Sige po. Okay? Sige, makuha mo yan lahat. Okay? Sige po, bukas na bukas. Pero dadaan mo tayo sa MSWD para for final assessment. Kumbaga, magpapasintabi tayo sa MSWD ng Cavite. Okay? Kasi doon siya galing dati. Pero okay na po yan. Ikaw mapupunta ka na sa tiyahin mo. Sure na yan. Okay? Opo. Sige. Salamat po. Sige, wala naman po. Okay. Okay. Thank you. Hindi ko akalain na hindi pala siya lumaki dito sa kanyang nanay. Akala ko lumaki sa nanay tapos lumayas na lang bigla. Dahil nagkaaway. Yung pala, last year lang siya nakasama ng kanyang nanay. So, talaga naman tama ka. Kumbaga culture shock. Doon sa lola niya, alagadong-alagado siya. Dalawa lang sila ng lola niya. Diba? At meron siya mga tita, mga tito. Oo, na sumusuporta, gumagabay din sa kanya. Spoiled siya. Pinapamper siya. Tapos, all of a sudden, kukunin from nowhere, kukunin ng nanay at hindi niya nakita to for so many years. At pagkatapos, may kasama ibang lalaki. Stranger sa kanya, totally stranger. Pati yung nanay, stranger sa kanya. And then, itong si stranger, lasinggero, at nung malasing, binato pa siya, at meron pang ganang istiktuhan siya. Talaga namang hindi pwede nga tatagal yung bata. Talagang lalayas. Akala ko rin doon talaga kay Nanay Annalie lumaki. Ibang pala. Okay. Okay. At kami po ay magbabalik samantala. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng Prostamen, ito pong Prostamen ay Herbal Dietary Supplement for Men. 3K battery, dare to compare. At ng JNT Plasticware, ang paborito mong plastic. Sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contests, promos at mga bagong produkto. At batiin daw muna natin yung Grab car driver na si Sunny Pagia Ancorda na may plate number VY0127, maging si Zarabien Rabacal ng Pasig City. Magandang hapon. At kay Jojo Agsangre Tuprio
from Camarines Sur. Magandang hapon po sa inyo. Samantala, para po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi umaatras sa labanan. Ito po ay gawa sa horny goatweed extract at L-arginine na mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan para mapanatiling masaya ang paglalaving-laving ninyong mag-asawa. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural na hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Samantala mga kapatid, ang Organic Acai Berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:29 ng hapon at may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa, at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, call or text Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon, news update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras alas 13:30 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Kinasuhan ni dating biliran Congressman Glenn Chong ng graft sa Office of the Ombudsman si COMELEC Commissioner Christian Lim. Laman ng 60 pahinang reklamo ni Chong na dapat ma-impeach sa pwesto si Lim. Minanipula umano ni Lim ang ibang commissioner upang mapatalsik sa pwesto si COMELEC Chairman Andres Bautista. Si Lim ang posibleng pumalit kay Bautista sakaling mapatalsik ito sa pwesto. Ayon kay Chong, nagkaroon umano ng pribadong kasunduan si Lim sa Smartmatic at hindi na dumaan sa public bidding ang proyekto nito. Betrayal of public trust dahil sa pagpasok ng mga komisyoner sa kontrata sa refurbishment ng PCOS machines. Kasama na nagsampa ng reklamo ni Chong si dating Negros Oriental Congressman Jing Paras at Attorney Manny Luna. Philippine Standard Time, 3:31 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha, Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery.
I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sa doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik po muli tayo at ang bahagi pong ito ay hatid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. At nakikinig daw sa atin napakalakas ng kanilang radyo itong mga taga NCI Watch Repair dyan po sa may Pioneer Center. Nagpapabati po kami Kuya Ed Amata and family, Myra Sadis po and family at si Raddy Pahara and family. Ayan, magandang hapon po sa inyo. At syempre daw lalong-lalo na kay Idol Rafi Tulfo binabati namin. Gandang hapon po. Gandang hapon po. At dito rin, pabati din daw sa Fairways Trucking, nagdadangog po mga maintenance at driver, meaning nakikinig. At digdi si SG Toledana Ramil Blackwing Security Agency. Uy, magandang hapon po sa inyo. Salamat at speaking po of security agency, eto mga SG SG. to, si SG Emiliano Katipay and SG Bernard Aquino, andito sila para makuha yung kanilang sweldo. Delayed na daw, Idol, magdadalawang buwan. So mga 50 days
ang kanilang sinisingil na sweldo. Mga sir, magandang hapon po sa inyong dalawa. Sir, magandang hapon din po, sir. Bakit po delayed ang sweldo nyo? Sir, actually, sir, yung agency namin, sir, ganun po katindi yung dili nila, sir, kaya di na po namin matitiis bakit po ganun ang ginagawa nila sa amin. Actually, kung may mga dahilan sila, sir, hindi po dapat rason nila na ang pagka-agency nila ay ang gwardiya ang magsasaper. Kami po ay nagtatrabaho ng maayos. Naghihintay kami. Puro kami hintay. 50 days. Bakit po ganyan katagal nila? Saan po kami kumuha ng pang-araw-araw namin pangangailangan para sa aming pamilya? I agree. Magkano ho ba ang pasweldo sa inyo kada araw? Sir, 364 po, sir. Kita mo. Below minimum na nga, tapos delayed pa. Opo, Mr. Ray Pascua, Operations Manager, Red Warrior Security Agency. Magandang hapon po sa inyo, Sir Pascua. Sige, ma'am. Sir. Hello. Mr. Pascua, magandang hapon po. Opo, sir, opo. Sir. Hello po. 300 pesos na nga lang po ang sweldo nila kada araw, which is below minimum wage na 491. Pagkatapos, delayed pa. Ba't naman ganun, sir? Bali, sir, yung kwan po, sir, na-delay lang po kami. Hello, sir, hello po. Sige po. Na-delay po kasi, sir, yung collection namin, sir, dahil yung... Hello po. Sir, hindi na nila problema kung na-delay yung inyong collection. Opo. Hindi po nila dapat pinoproblema yan. Problema nyo na yan, sir, kung saan kayo kukuha ang pangsweldo sa kanila on time. Kaya nga dapat kayo mga agency, meron kayong mga capitalization. Yes, mahaba dapat ang inyong PC na kapag dumating itong ganitong sitwasyon na hindi nakapagbayad yung inyong kliyente, hindi kayo nakapagkolekta, meron kayong pinaghuhugutan na pera na pang-abono. Wala ka kayong pang-abono, baka pati mga brief nyo, butas-butas. Wala kayong pang... Di ba? Sir, Webes, sir, pa-sweldoin na po namin sila, sir, Webes. Buong sweldo, sir, buong sweldo po nila yun, sir. Bibigay po namin sa kanila, sir. Webes, buong sweldo raw. Pero teka muna, sir. Muna. 300 pesos, kulang po yun. 491 po ngayon kada araw. Sa NCR trabaho? Pampanga po, sir. Sa Pampanga kayo nila, sir. Region 3 po, sir. Region 3. Okay, sige. Region 3. Opo, sir, opo. Hindi ko alam kung magkano sa Region 3. Pero, sa Pampanga. Region 300, 3. okay ba yung 300? 364 po sila, sir. Sa 8 oras po sila, sir. 364? Opo, sir. Okay, 8 oras? Opo. Sige, 8 oras. Okay na yun. Sounds right. So, Webes, mabibigay na yung sweldo? Yes po, sir. Yes po. Webes, okay na sa inyo yun? Yes, sir. Okay. Sige. Pero, sir, Huwebes pa po kami maghihintay. Yung 3 araw na yung paghihintay namin. Sa 50 days pa naman yung ganyan. Yung pamilya namin, wala nang ginagatas ang aming mga anak. Bakit? Saan po kami maghagilap? O nga naman pala, sir. Isipin mo 3 days. Yung 3 days na yan, saan kami kumukuha ng pang-ano sa mga pamilya namin? Ako nang pala, sir. O nga pala, Mr. Pascua, Lunes pa lang ngayon, Martes, Miyerkules, Huwebes. So saan sila kukuha yung 3 araw? Paano sila magsusurvive? Bali, sir, yung clearance kasi, yung... No, sir. Saan nga sila kukuha ng pera, pantustos sa kanilang pangangailangan for the next 3 fucking days? Sir, papuntahin po sa opisina, sir, bukas, sir, at bigyan ko muna, sir, ng hanggang pangkuan nila sa hanggang Huwebes, sir. Okay, bukas. Opo. Okay, very good. Na para magsustain sa kanila hanggang Huwebes. Hanggang Huwebes po, sir, opo. Okay. Okay sa inyo yan, sir? Yes, sir. Okay. Sige, anong oras? Bukas na umaga? Mga alas 10 po, sir. Alas 10 po. Nasa opisina na po ako, sir. Palakpakan mo si Mr. Pascua. Okay palang kausap to eh. Sige. Ayun. Pascua. Kumbaga, yes, Pasko. Sa Spanish, Pascua. Pasko ngayon. Sige, salamat po, Mr. Pascua. Okay. Thank you rin po, sir. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po, sir. Alas 10 ng umaga, mga sir, bibigyan muna kayo ng pang-sustainer hanggang Huwebes, and then Huwebes payment in full. Okay? Pag hindi po nangyari yan, tawagan nyo kami para rate natin to sa SOSYA, sa karami. Okay? Opo, sir, ang tanong ko lang po, sir, magkano po yung binibigay nyo na kadalasan na pag nagpabali kayo dyan, 500? Hindi po sapat yan na
pabali kayo ng 500. Kung kayo nasa katayuan namin, yung 500 niya, kaya nyo po bang ipagkasya para ipangtustos sa pamilya natin? Okay, Sir Ray. Yes po, sir. Yes po. Magkano ibibigay mo sa kanila bukas alas 10? Tag 1,000 po, sir. Tag 1,000 po sila. Tig 1,000. Okay na ba yung tig 1,000? Para hanggang Huwebes. Opo, sir. Kababali lang po nila nung content, sir. Webes, pinabasa po ni si Katipay, sir, eh. Tama lang, kahit sir, na araw-araw sila magbali. Sos Mario Josep, 50 days sila hindi nasusweldoan. Nagkautang-utang na nga kami. Nagkakautang-utang na sila. Siyempre, yung pag-uutangan nila, may, paano kung sa 5-6 sila, di naporsyentuhan pa. So, 1,000 bukas, tapos sa Huwebes, full payment na. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Okay na po yun. Idol, ano pa? Yun pong mga kasama kasi naming iba, walang lakas ng loob na magreklamo. Hindi, lahat na kayo papasolda. Di ba lahat na sila papasolda, Mr. Pascua, sa Huwebes? Yes, sir. Lahat po ng SCRC po, sir. Sa Sheldon na po sa Webes, sir. Okay, salamat po, sir. Salamat. Okay na po Yes yan. po, sir. Thank you din po. Thank bukas, you po. 1,000. Tapos sa Huwebes, lahat na sweldo. Okay? Sige po. Okay na po yan. Meron pa kasi ibang magreklamo. Salamat po. Salamat po, Idol. Salamat po. Okay, si Regine Magsakay nandito ngayon para makuha na yung kanyang anak na kinuha sa kanya ng kanyang dating kinakasama. So, hindi sila kasal. Okay. So, therefore, dapat lang makuha niya kailangan kay Regine yung kanyang anak. Oo, sige, Lalo pat kung ito ay below 7 years old. Di ba? At yung kanyang kinakasama ay si Mr. Prutas. Uy! Okay Prutas o Brutas? Brutas. 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 Kala ko Prutas. Okay. Ma'am Regine, ilang taon po yung anak nyo? 5 years old na po. At gusto mo nang kunin kay Rogelio? Opo. Oh. Rogelio, magandang hapon, sir. Sabi ko, marami akong ebidensya sa'yo. Tapos sabi ko... Anong ebidensya meron ka dito sa kay Regine? Yung yung post niya po, sir. Ano po yung mga post niya? Nag-post po siya sa Facebook na ano? Yung kami ang mag-asawa, na sinisiraan ko daw siya, na marami daw ako account. Samantalang po siya, sir, may ebidensya kung marami siyang account. Okay. Anong kinalaman sa account niya at account mo sa pagkukuha niya ng baby? Ay, ma'am, sir, ito po ang kwento po, sir, sa pagkukuha ko ng baby niya, kasi anak namin yon. Kaya nga, wala naman nagsabi na hindi niyo anak. Kaya nga, kukunin niya yung baby na anak ninyong dalawa at siya ang may karapatan sa baby dahil kayo ay hindi na nagsasama at ito ay below 7 years old at nasa batas natin na kapag nagkahiwalay ang mga mag-asawa, mag-boyfriend, mag-live-in partner, ang baby, matik pupunta sa babae pag below 7 years old. Opo, sir. Walang kinalaman dito yung mga account niya, account mo. Ang importante, yung baby pupunta sa kanya. Tama? Opo, sir. Very good. Okay. Pero sir, ano po, sir, 1 year na po kaming hiwalay, sir. Ay, ito po ang kwento, di sir. mas lalo pa. O sige, gusto pa ata makipag-chismis to. Sige, anong chismis? Tumakas po ako ng Mindanao, tinakbo ko yung anak kasi nga, grabe ang pang-ano nila sa akin sa Mindanao. Uy, kawawa. Kaya nadala ko po yung anak. Oh, okay. Sige. Umuwi po ako, tapos pinadala ako ng mama ko ng pera para makauwi ako ng dito sa Bicol po. Uy, Nis, kawawa naman pala ito. Tapos, di umalis ka na Mindanao, binigyan ka ng pera. Tapos pinadala po ko ng mama ko, tapos tumakas po ako madaling araw. Tapos dinala ko na rin po yung anak ko kasi naawa nga ako doon. Siyempre. Kasi sinampal niya po yun, sir, natanggalan ng ngipin. Uy! Mismong anak ko makakasabi. Mismong anak ko po, sir. Pag tinanong ko ang anak ko, inano ka ni mama, sinampal, tanggal ipin ko. Ginaganyan. Kaya nilayo ko na lang siya, yung anak ko. Buti ikaw hindi yung natanggalan ng ngipin. Alin po, sir? Buti ikaw ang hindi natanggalan ng ngipin. Ilan bang ngipin? Ilan bang ngipin mo? Kompleto pa bang ngipin mo sa taas sa baba? Hindi na po, sir. Hindi na? Bungal ka. Baka nagsasabu ka. Kaya siguro hindi kompleto ngipin mo. Hindi po, sir, ako nagsasabu, sir. Promise po, sir. Promise? Pexman? Hope to die? Opo, sir. Okay, kahit anin mo pa, sir, dito sa amin, sir. Okay, very good, very good. Sige, dahil sa iyong kwento at sa iyong chismis, awang-awa kami lahat dito sa iyo. In fact, gusto ko na nga kumuha. Ito, may tissue ako rito. Pupunasan ko ng mata ko. Naiyak na ako sa chismis mo. However, ganun pa man, nakakaawa ka, yung baby mo, baby ninyo, kukunin pa rin ni Miss Regine at mapupunta na sa kanya. Okay? Opo, sir. Okay, good. Mabilis lang kausap, ma'am. Okay na, huwag ka na umiyak. Okay na? Okay po. Sige. Salamat sa iyo, Mr. Pangalan ito, Mr. Brutas. Okay, sir? Okay. Sir. Pero kaso nandito po ako sa Bicol, sir.
Oh, walang problema. Kahit na nasang lupalop pa ng Pilipinas, pupuntahan ka namin dyan para makuha yung baby ni Miss Regine. Okay? Sige. Okay na, ha? Po, sir. Okay na. Sige. Umpisa natin sa MSWD, si Miss Gonzaga. Miss Gonzaga, magandang hapon. Magandang hapon po. Ma'am, paki-assist na naman po itong si Miss Regine para makuha niyo po yung kanyang baby. Ano po pangalan ng nanay po? Opo, si Miss Regine Magsakay. Diyan po sa Regine Magsakay. Mabini Zone 1. Sakop niyo po yan, ano? Zone 1, Malilipot, Albay. Opo. Opo, sige po. Papunta na po kami dyan. Salamat po, Mama. Paki-assist na naman po. At Captain Randy Bachiller, Chief of Police. Magandang hapon po, Captain. Magandang hapon din po, Sir Yes, sir. Rocket Tulfo po. Opo, sir. So, sir, dadaan muna kami sa MSWD and then sa inyo po, pakitulungan na lang po itong si Miss Regine. Makuha niya po yung baby niya. Salamat po, Captain, ha. Mabuhay ko kay Captain, sir. Okay po. Maging naman po. Salamat po. Miss Regine, okay na yung baby mo. Opo, thank you. Walang anuman po, ma'am. Ingat po, ma'am. God bless. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Wanted. Tawa ko rito kay Mr. Brutus makipag-chismis pa. Madali naman siyang kausap, kaya lang meron siya munang mga linya. Ikwento muna yung kanya mga sad story. Na umalis sa Mindanao. Gusto niya malaman muna natin. Gusto niya malaman ng buong mundo. Yung kanyang sad story bago niya isurrender yung baby. Kaso nga lang, Pwede siya rin. pa rin may karapatan. Oo naman. Wala siyang magagawa pa rin. Anyway, si August Ignacio, eto idol, nananawagan siya, kaya siya pumunta kanina sa ating Action Center. Kung nakikinig daw, nanonood itong kanyang si Maria Lea Lolita Yabot, yung kanyang misis, kasi hinahanap siya nung kanyang mga anak. Naawa na daw siya, kumbaga magparamdam siya. Kaya lang siya nagpunta sa atin. So nananawagan again si August Ignacio kay Maria Lea Lolita Yabot, kung nasaan daw po kayo, magparamdam kayo para sa inyong mga anak. Okay. At may mga bisita tayo. Papasukin na si Odessa Espania, Albert Depano Jr., at saka si Allen Joy Cabarles. Okay. Sige po, pakikwento po. Ilan po ba kayo andito? Tatlo silang andito ngayon. Tatlo sila. Okay. At nananawagan sila sa Robinson Land na sana daw ay, ano po yung sige po, ma'am. Pakikwento po alam kay ko itong istorya. Ito ba yung mga anak nyo na lunod? Yes, sir. Good afternoon po. Okay. Sige, nakwento sa akin ni Odette. Okay. Magandang hapon po sa inyo. Good afternoon, sir. So sa clubhouse, yung inyo pong mga anak naglaro doon. Dahil walang bantay, walang security guard, walang lifeguard, walang lahat, yung mga bata nalunod, tama po? Tama po. Okay. At kayo ho ay nagbabayad ng monthly dues doon po sa developer. Yes, sir. O saan napupunta yung monthly dues? Yun yung tanong. Dapat yung monthly dues pupunta yung sa maintenance. Kasama na dyan yung security guard, lifeguard, tapos yung mga janitor, kung ano-ano pa. Oo, dapat. Diba? Kasi kung meron sanang nagbabantay sa mga oras na yon na lifeguard doon sa swimming pool, hindi sana nalulod yung mga bata. Tama po. Kailan po nangyari ito? August 11 po. August 11. Ano pong sinabi po ng mga developer sa inyo, itong mga taga-Robinsons? Actually po si Miss Joanne Vergara, sabi po niya personal assistance po yung una po niyang sinabi sa amin. Sino po si Vergara po? Siya po yung napag-alaman po namin later on po na siya po pala yung head ng customer care. Okay, ng Robinsons. Opo. Magbibigay daw po ng assistance? Personal assistance from the pocket of her boss daw po. Okay. At ano po nangyari? Wala. Pina-breakdown po niya kasi po wala po kaming pera. And yun nga po, nag-ask po kami ng tulong para po sana sa burial tsaka sa So, dalawang bata po? Yes, sir. Dalawang bata po. Oh, shoot. Dalawang 4 years old po. We're neighbors. Noong una po, clubhouse lang po hinihingi po namin na gamitin po sana namin para mapaglibingan po. Burol, Okay, burial lang muna. po. Ayaw po nilang tumulong? No, actually, sir, kasi we asked the engineer in charge at that time if we can have it in the clubhouse. Kasi para wala nang bayad, parang ganon. So,
tinawagan po nila kami, ang sinabi nila na hindi daw po allowed yung clubhouse para sa mga ganong event. Okay. May technical term. And then after that, pumunta po kami sa isang funeral parlor. Pero hindi po available, wala na pong available. Kaya napunta po kami sa isang medyo high-end na funeral. Tapos, ito na po. Miss Joanne Vergara, Head Customer Care, Robinsons Land Corporation. Magandang hapon po, Miss Joanne. Miss Joanne? Hello? Ma'am Joanne, si Rafi Tulfo po sa Radyo 5, Miss Joanne. Ma'am, Miss Vergara? Hello po? Naputol si Miss Joanne. Miss Joanne Vergara, Head Customer Care, Robinsons Land Corporation. Magandang hapon po, Miss Joanne. Saan napunta? Hello po? Ito ho bang kausap niyo palagi? yes, sir. Opo. Okay. Nasaan na si Miss Joanne Vergara? Naputol. Okay. Sabi niya ho, magbibigay doon sila ng assistance. August 11, sir, tumawag po siya sa amin. Sinabihan niya kami na hindi niya pwede ipagamit sa amin yung clubhouse. Pero in any form of personal assistance, magbibigay daw sila. August 12, pumunta po sila dun sa Haven of Angels sa Antipolo. And then, pinabreakdown po niya sa amin yung expenses namin. So, I think she got surprised kung gaano kalaki yung expenses. Sabi po niya, babalikan niya kami para, August 14 po nag-text siya na I-meet daw po namin siya ng August 15 sa isang restaurant sa Antipolo. Nakiusap po kami sa kanya na, ma'am, baka naman possible if bakit restaurant dapat to sa office mismo na kayo nag-uusap? Huwag sa mga restaurant. Sabi po kasi niya sa amin, parang sir. informal yun. Dapat to sa opisina mismo ng Robinsons. Yes, sir. Daw po niya kasi ang sabi po niya, sir, siningit lang daw po niya kami sa schedule niya. Busy daw po kasi siya, kaya... Busy? Dalawang buhay ang... Yes. Actually, yun yung concern namin, sir. Busy? Nako, hindi in-insert pwede. lang daw po niya kami sa schedule niya. Marami daw po siyang meeting that time. Kaya... That's bullshit. Sorry, that's bullshit. That's fucking bullshit. Actually, sir, nakikiusap Dalawang kami. bata ang namatay, tapos ngayon, isisingit ka lang sa schedule, sa busy schedule niya. Dapat maging busy ang schedule niya dahil merong dalawang buhay ang nawala. Kagaguhan to. HLURB nga tawagan natin, kagaguhan to. Bakit nagmamalaki sila? Dahil Robinson sila? This is stupidity. Oo, hindi pwede. Ngayon, parang magmamalimos pa itong mga naulila. Dapat sila maghahabol. Dapat kung may maghahabol-habol, itong mga taga-Robinsons, kayo dapat ang maghahabol-habol. Kayo magmamakaawa dito, humingi ng pasensya, lahat ng pwedeng, di ba, tulong ibigay. Di ba? Hindi. Kasi in the first place, may pagkukulang sila. Walang lifeguard, walang security guard. Kasi nasabi ni Odette, nagbabayad sila ng Yes, di ba? sir. Yung association fees. Opo. Pwede pabayat. Malaking kapabayaan to sa Robinsons Land Corporation. Hindi porket kayo Robinsons, magmamayabang na kayo. Hindi pwede. Palibase, may pangalan kayo. Mas lalo nga kayo mag-ingat, mas lalo nga kayo pagbutihin yung inyong serbisyo. Di ba? Dahil pag-ingatan yung inyong pangalan. Kung ganito, balasubasan na rin. Babalasubasin ko rin pangalan ninyo. Walang hiya pala kayo dyan sa Robinsons. Kung ganun. Diba? Kasi kung hindi kayo walang hiya, dapat inaasikaso na itong problema nitong mga dalawang nanay dito na namatayan. Hindi, doon ako uminit ng ulo ninsid. Yung bang isisingit daw sa busy schedule. Fucking shit. Kasi inuna pa yung mga meeting. Dalawang bata ang namatay. Nagdadalamahati dalawang nanay. Tapos ngayon, kumbaga, hintayin mo. Pag hindi ako busy, saka ka namin asikasuhin. Isingit ka namin. Kalokohan to. Attorney Luis Paredes, Commissioner ng HLURB. Magandang hapon po, Attorney Paredes. Sir. Attorney, si Rafi Tulfo po sa Radyo 5. Yes, sir. Opo. Attorney, hingi po kami ng assistance dito kasi ito pong Robinsons Land Corporation, sa isang subdivision nila, nalunod po yung dalawang bata sa St. Bernice Estates po. St. Bernice Estate. Okay. Anong lugar yun? Antipolo Rizal, sir. Sa Antipolo Rizal, sa may swimming pool doon. Ngayon, humingi po sila ng ayuda dito sa Robinsons Land. Tinatago-taguan po sila. Parang sila'y namamalimos na titingnan namin kung hindi kami busy, saka namin kayo entertainin. Wala man lang hong pag-aasikaso, wala man lang kahit na konting tulong ibinibigay sa kanila. Baka may magagawa kayo dito, Attorney. Sige po, natin, papuntahin niyo po rito para mapag-aralan namin yung kaso nila.
Ito Sila ba ay residente dun sa loob ng Robinson's Land? Residente po sila, mga homeowners po sila. Nagbabayad po sila ng association dues, association fee, para sa maintenance po nung clubhouse. Kasi doon sa may clubhouse na lunod, sa may swimming pool. And yet, wala hong bantay, walang lahat. At ngayon, sir, tinatago-taguan sila. I'm sure may magagawa ko dito sa HLURB, di ho ba, attorney? Sige po, tignan natin yung ano nila, yung kaso nila para ma-advisean sila kung anong pwedeng gawin nila. Sige po. Sasamahan po namin dyan sa inyong tanggapan, attorney. Salamat po, attorney. Sige po. Thank you po. Sasamahan po namin kayo sa HLURB. Tapos ipatatawag po ito. Opo. At doon sa HLURB magkaharap-harap po kayo. One more thing po. Yes, hindi po kasi kami after money, after action po sana. Yung clubhouse namin, gusto sana namin na if ever malagyan ng fence, malagyan ng bantay. Pwede yung pag-uusapan niya sa HLURB. Sako po ng HLURB yan. Alam ko po, yung bang mga concerns ninyo dahil kayo po yung nagbabayad sa maintenance yun, tawag nyo, dues. Tapos, may monthly dues talaga tapos pala walang bantay. Kailangan ho talaga, saan napupunta yung pera? Yung tanong saan napupunta yung binibayad yung dues? Dapat, kapalit nun, may security guard, may lifeguard. Dapat meron. Kami security guard lang, wala ngang lifeguard eh. Dapat nga maski meron. security guard, narunong at least may security guard. May at security least. guard po sa gate. Hindi, sa gate, dapat doon sa pool. And then kasama pa rin siguro dyan, yung sa swimming pool, dapat, tama si ma'am, meron dapat fence para secure. Para yung mga bata na naligaw, na punta doon. Hindi basta-basta na lunod doon. Sige po ma'am, sasamahan po namin kayo sa HLURB. Maraming salamat. Thank you so much po. Salamat po ma'am. Thank you po. At susunod na po mga kapatid, si Nanay Christopher Min, kasama niya si Mr. Ronnie Carrasco sa Christopher Minute. Ako po si Nina Taduran, Diyos mabalas. Rafi Tulfo po, mabuhay tayo mga Pilipino. Sigurado na uurong ang iyong tapang.